And if you can see, kahit 2 USDT, pwede guys. To do this AI autofill, pwede naman. Automatic siya mag-autofill. Update lang tayo dito kay Notcoin na bot. Pag-uusapan din natin ito kung paano mapuntahan. Doon sa mga bago na nagtatanong dito kung paano ang pinaka-mechanics dito, no? Step by step natin dito na i-discuss sa video natin today. Andito yung mga examples natin. But before we start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin. And turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, no? So, nandito tayo ngayon sa My Bots tab natin. Ayan. So, as we can see, meron tayo ditong profits kay TON USDT. Ayan, 41.3. So, PNL natin nasa 35.52%. Puntahan din natin dito yung history natin. Meron tayo ditong mga negative, like for example, this one. And then this one, guys, no? So, pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. So, it's a neutral perspective lang dito, guys, no? Again, itong video natin today is just for ideas lang. Preference does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, no? So, ngayon, andito yung pinaka-setups natin, no? Para puntahan ito, let's go back muna. Ayan, punta tayo dito sa pinaka-home tab, no? So, dito guys, yung application na ito, binibigyan natin ng perspective, ideas dito. Meron na din tayo ditong pinaka-tutorial sa how to cash out, no? Kung paano i-cash out yung pinaka-profits mo dito. So, in part ng video, siguro i-add ko na lang, i-link ko na lang para mapanood nyo rin for ideas, no? So, ngayon, since the market on its consolidation, nagkakaroon ng pagbaba ng presyo. For me guys, no, again, it's my own ideas lang, strategy. For me, it's better to accumulate rather than dun sa pataas na yung presyo, meron ng hype sa mga news. I think it's better to do some DCA if yung pinaka-price action ng isang asset is on its accumulation, no? Pag hindi pa siya pinag-uusapan. So, yun yung isa sa mga strategy ko dito on my end. Kaya kahit papano, tumagal din tayo dito in crypto space, no? So, ngayon, yung i-discuss natin dito is more of advanced, intermediate. Sa beginner siguro pwede naman itong pinaka-strategy na ito pero on the spot side lang. So, yung example kasi dito natin guys is itong si Notcoin, no? So, other updates pa dito like TON will have some ideas din dito. And dito guys sa home tab, meron tayo dito makikita na P2P trading. Dito rin natin binibenta pag meron na tayong profits, no? Papunta sa e-wallets, cash out natin dito. Itong application na to guys, lalagay ko na lang sa description ng video na ito. Or pwede nyo rin scan itong code na ito para mapuntahan nyo. And para na rin makaiwas sa mga phishing links online, no? So, meron na din itong 10% off if ever na nagamit nyo yung pinaka-code natin dyan na Crypto Fortune upon signing up, no? So, ngayon, punta muna tayo dito guys sa trade para puntahan yung trading bots guys, no? So, pindutin mo lang ito 2 beses para lumabas itong menu dito, no? Tapos, select mo lang itong trading bots. So, dito guys sa trading bots, meaning automated na, no? So, meron ditong spot grid. Ito for the beginners, no? Kasi kahit magkaroon man ng pagbaba, ay walang liquidation dito na tinatawag, no? So, yung pina-downside lang dito sa spot grid guys is that if ever na magkaroon ng pagbagsak ng presyo, tapos yung napili mo doon na coin is hindi na gumalaw or hindi na tumaas, no? So, yun yung pinaka-downside, pwede kang ma-loss doon. Sa futures grid naman, medyo mataas dito yung risk, no? Kasi meron tinatawag na leverage. Pwede ka ditong ma-liquidate or maubos yung assets mo. So, that's the comparison. Futures DCA as well, merong leverage din dito na tinatawag. Meaning, pwede ka ma-liquidate, no? So, good thing ito for the experience or sa mga intermediate na trader, no? So, ito, pwede itong DCA. I do have some ideas din dito before and other ideas pa dito like itong arbitrage. So, sa arbitrage naman guys, like you buy doon sa lower price tapos hanap ka ng pair na medyo mataas and that's the time na you do arbitrage, no? Doon maibebenta sa mataas yung presyo. So, ngayon we have this example na mga nagtatanong kung paano gagawin yung AI trading bots dito, no? So, dito guys sa spot grid, like dito. So, marami dito mga predefined, no? Yan, AI strategy, especially for Notcoin. Nakikita natin dito. So, pwede mo i-copy ito pero since spot grid ito, pag tumaas lang yung presyo ni Notcoin, no, dyan ka magkakaroon ng profits. Pero if ever na bumagsak, pwede ka ditong ma-loss. So, pwede mo rin palitan dito. Like, for example, gusto mo BTC, ayan, makikita natin dito. Matic, XRP, Sol, Doge, Notcoin, no? So, pwede mong gamitin yan. For now, magbibigay lang dito guys na example, no? So, like, dito, pwede kang
select ng AI strategy. And then dito guys sa lead bots, pwede ka naman mag-copy dito or mag-follow. Andito yung pinaka-details. So like i-follow mo siya. Ayan. Pwede mong i-follow, no? So optional yan. And dito sa manual, meaning ikaw mismo yung magsiset ng pinaka-price, no? So sa AI strategy, ayan, select natin. Pwede natin i-copy, no? Ayan. Pwede yan. Tapos, nakadepende kung magkano yung amount in USDT na gagamitin mo dito. I think, around 10 USDT ata pwede. So, magbigay tayo dito ng example. Ayan. So, greater than 10 USDT. So, set natin. This is only an example, guys, no? Ayan. So, 10.1. Ayan. And then, create. And then, confirm. And then, yun, created successfully. So, view details natin. Ito na yun. So, pwede tayo mag-back. And dito guys, pwede mong i-copy yung pinaka-manual settings, no? So, select mo lang ito. Set ka lang dito ng USDT. Number of grid quantity, like gusto mo i-set into 50. Ayan. Ito yung equivalent in USDT, no? So, kailangan mo ng 90 USDT gamit yung 50 grid, no? Or yung pinaka-buy and sell na grid dito. Andito yung pinaka-lower limit, tapos andito yung pinaka-upper limit, no? Doon sa pinaka-price yan, maghahati. Ganun lang siya gawin, and then set mo lang siya dito, create, no? So, simple as that for this spot grid ideas. Punta lang dito, spot grid. And then, select mo lang dito ng coin na gusto mong piliin. Like, for example, this one, Natcoin. Marami nagtatanong na ito. Punta ka lang dito, tapos copy to manual settings. And then, like, for example, set mo lang dito, 22. And andito lalabas kung magkano USDT yung kailangan mo, no? So, simple as that for the spot grid. Please be mindful din guys sa risk, no? As mentioned kanina, pag bumagsak yung napili mo, doon ka matatalo. So, for me siguro I set some spot grid dito nung mid-June and then potentially this first week ng July, no? Again, it's my own strategy lang, and risk management is very important in crypto space guys, especially dito. Sobrang risky if you don't understand. So, dito naman sa futures grid. Sa futures grid naman guys, though maliit lang yung kailangan mo dito, pero meron siyang leverage guys, no? And medyo risky yung ganon if hindi mo naiintindihan yung leverage, no? Yung mga multiplier times X, times 10, times 100, times 25X. So, meron siyang leverage na tinatawag. If ever man na ma-hit yung liquidation price gamit itong AI strategy, pwedeng ma-loss yung assets mo doon, no? Dito naman, like for example, itong si NAT USDT. So, pwede mo naman siya i-copy. Pwede ka naman dito sa lead bots. Itong lead bots is like a copy trading, pero AI type na yung strategy, no? So, pag long, meaning pag tumaas, that's the time na pwede kang magka-profits. Pag bumagsak, pwede kang ma-loss or ma-liquidate. Sa short naman, if ever na bumagsak yung napili mo na asset, magkaka-profits ka. Pero pag tumaas, pwede kang ma-loss, pwede kang ma-liquidate, no? Sa neutral naman, if ever na sideways yung market, nagkakaroon ng pagtaas, pagbaba ng presyo, and hindi siya masyadong tumataas ng sobra, hindi siya masyadong bumababa ng sobra, neutral strategy is one of a good strategy dito sa AI grid trading bots, no? So, ito yung mga choices dito. So, sa manual, as mentioned kanina, pwede mong iset yung lower at upper price, no? So, sa grid quantity, nakadepende yan sa magkano gagamitin mo dito na USDT, no? So, if you want to do this AI autofill, pwede naman. Ayan. Automatic siya mag-autofill. And then, set mo lang siya dito sa pinaka-quantity. And if you can see, kahit 2 USDT, pwede guys, no? So, pwede mo siya dito iset. Sabihin natin 100. Pero, ma-observe mo dyan na tataas yung kailangan mo na USDT, no? So, example lang naman natin to. Kailangan natin 22. Ayan. And then, create long. Ayan. Confirm. Confirm. Please be mindful doon guys sa pinaka-liquidation, no? Makikita naman natin yan dito sa pinakababa. So, itong setup na to guys is long, no? Meaning, pag bumagsak to, potentially pwede tayong ma-loss dito or ma-liquidate, no? Like, for example, back muna natin. Select natin itong chart na icon na ito. And then, if ever man na bumagsak to ng, sabihin na lang natin around maybe this one, around this area, maybe 0.01, potentially pwede tayo ditong ma-liquidate, no? Maubos yung asset natin. So, that's the downside if ever na nandito ka sa futures grid and yung napili mo is long tapos bumagsak ng malalim, no? So, yun yung mga examples natin dito. Pwede naman itong mga predefined dito, pero ask for yourself for risk management
consider nyo rin guys yung pinaka-risk dito, hindi lang yung sa reward, no? Para mas magkaroon kayo ng informed decisions sa end ninyo. So, back muna tayo dito. Tapos, select natin itong pinaka-arrow na ito. And dito guys, makikita natin yung mga ongoing, no? Like, for example, itong kanina, spot grid. Ayan. And then, yung mga dati natin. So, meron tayong profits. As well as itong kay Ton. Ayan, yung pinaka-setups natin dito. Manual lang, yung stop condition natin. Ito yung pinaka-liquidation price guys na makikita natin. Since nakalong tayo, pag bumagsak ng 6.084 yung presyo nitong si Ton USDT, mauubos yung ating ginamit guys, no? So pwede tayong ma-liquidate dito. So ito yung pinaka-price range na ginawa natin. And dito naman kay NAT USDT, ito yung pinaka-liquidation price natin. If ever na bumagsak dyan, mauubos yung ating ginamit na USDT, no? Dito guys sa spot grid, as we observe, walang pinaka liquidation, no? Pero pag bumagsak naman yan, if ever na naka-spot grid ka, pwede kang malos, no? So that's the simple explanation dito. So ito guys, automatic na nagkakaroon ng buy and sell. Ayan. And kahit tulog ka, is mag-work pa rin ito, no? Or magra-run pa rin ito. So yan yung pinaka idea dito sa trading bots. I just discussed yung pinaka potential risk and reward dito, so that we have this informed decision sa end natin guys. Kung meron pa kayong mga questions, feel free to ask lang dito sa comment section ng video na ito. And kung hindi nyo pa palagay sa papanood yung profits natin na winidraw natin, or kung paano mag-withdraw papunta sa e-wallets gamit itong application na ito, lalay ko na lang yung pinaka-ideas na video dito sa screen ng video guys. So maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.